Sa isang tahimik na baryo ng San Isidro na napapalibutan ng malalawak na palayan at luntiang kabundukan, naninirahan ang isang dalagang kilala sa kasipagan at kabutihan ng puso. Siya si Elena, 20 taong gulang, morena ang kutis, mahahabang buhok na karaniwang nakapusod habang nagtatrabaho sa bukid, at may mga matang tila palaging may kinikimkim na pangarap. Maagang naulila si Elena sa ama. Ang kanyang inang si Aling Rosa ang nagsikap upang maitawid sila sa hirap ng buhay. May maliit silang lupang sinasaka sa dulong bahagi ng baryo. Bagamat hindi sapat ang kita upang yumaman, sapat naman iyon upang magkaroon sila ng pagkain sa hapag at simpleng pamumuhay. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Elena. Dinidiligan niya ang mga gulay sa kanilang bakuran, pinapakain ng mga manok at saka tutulong sa ina sa bukid. Sanay na ang kanyang mga palad sa gaspang ng araro at sa init ng araw, ngunit kailanman ay hindi siya nagreklamo. "Anak," wika ni Aling Rosa isang umaga, habang sila'y nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. "Hindi habang buhay ay ganito na lamang ang buhay natin. Darating din ang araw na aangat tayo." Ngumiti si Elena habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Masaya na po ako basta't magkasama tayo, inay." Ngunit kahit kontento sa simpleng buhay, may mga pagkakataong napapatingin siya sa malayo habang hinihipan ng hangin ng palayan, para bang may hinihintay siyang hindi niya maipaliwanag. Sa baryo ng San Isidro, isang pangalan ang madalas pag-usapan ng mga tao, si Gabriel. Si Gabriel ay isang binatang sabongero na kilalang kilala maging sa mga karatig bayan. Matangkad, matipuno, at may kakaibang tikas na hindi matutumbasan ng karaniwang lalaki. Ngunit higit sa lahat, tanyag siya dahil sa kanyang mga panabong na tila hindi marunong matalo. May mga nagsasabing likas lamang ang kanyang galing sa pag-aalaga ng manok. Ngunit may mga bulong-bulungan ding nagsasabing nagtataglay siya ng isang makapangyarihang anting-anting. Walang nakaalam kung saan niya iyon nakuha. Ang iba'y nagsasabing minana niya iyon sa kanyang lolo na dating manggagamot sa bundok. Ang iba na may naniniwalang galing iyon sa isang matandang ermitanyo na kanyang natulungan noon. Ngunit iisa lamang ang tiyak. Simula nang mapasakamay niya ang anting-anting, tila pumanig sa kanya ang swerte. Hindi lamang sa sabungan, kundi maging sa buhay. Tuwing linggo, nagiging buhay na buhay ang baryo dahil sa sabungan. Nagkakatipon-tipon ang mga lalaki mula sa iba't ibang lugar upang manood at tumaya. Maging ang mga kababaihan ay naaakit sa ingay at saya ng paligid. Isang linggo ng umaga, inutusan si Elena ng kanyang ina na magdala ng mga gulay sa palengke. "Pagkatapos mong magbenta, dumaan ka kay Aling Nena at kunin mo iyong inutang niyang bigas," bilin ni Aling Rosa. "Opo, inay." Habang naglalakad si Elena sa daan, naririnig niya ang sigawan mula sa sabungan sa kabilang bahagi ng baryo. Panalo na naman si Gabriel. Walang makatalo sa pula niya. Parang may mahika talaga. Napailing si Elena. Hindi niya gusto ang sugal. Para sa kanya, maraming pamilyang nasisira dahil dito. Ngunit hindi niya maikakailang naaakit siya sa misteryosong lalaking madalas niyang marinig sa usapan ng mga tao. Pagdating niya sa palengke, mabilis na ubos ang kanyang paninda. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang maraming tao ang nagsisiksikan sa daan. May naganap palang away malapit sa sabungan. Nakita niya ang dalawang lalaking nagbubulyawan habang pilit silang inaawat ng iba. "Mandaraya ka!"
Huwag mo akong pagbintangan. Sa gitna ng kaguluhan, isang matatag na tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Tama na. Parang kusang tumahimik ang paligid. Napalingon si Elena at doon niya unang nakita si Gabriel. Nakatayo ito sa gitna ng mga tao, suot ang simpleng puting kamiseta na bahagyang nakabukas sa dibdib. Nakapulupot sa kaliwa nitong kamay ang isang lumang pulserang tila yari sa kahoy at bakal. Matindi ang dating ng kanyang mga mata, seryoso ngunit kalmado. Kung natalo kayo, dagdag ni Gabriel, tanggapin ninyo ng maayos. Huwag kayong gumawa ng gulo rito. Hindi sumagot ang mga lalaki. Unti-unti silang umurong. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Elena ang binata. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marahil ay dahil unang beses niyang makakita ng lalaking ganoon katapang ngunit hindi mayabang. Habang abala ang lahat, hindi napansin ni Elena ang karitong mabilis na paparating sa kanyang likuran. Elena! Napalingon siya ngunit huli na. Madudulas sana siya sa putik nang may biglang humawak sa kanyang braso. Mabilis, matatag, mainit. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niyang si Gabriel ang sumalo sa kanya. Nagkatitigan sila. Sa unang pagkakataon, tila huminto ang ingay ng paligid. Ayos ka lang? Tanong ni Gabriel. Hindi agad nakasagot si Elena. Opo. Dahan-dahan siyang binitiwan ng binata. Mag-ingat ka. Maraming nagkakagulo rito kapag araw ng sabong. Salamat. Ngumiti ng bahagya si Gabriel bago ito tumalikod. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, may isang matandang lalaki sa gilid ng daan ang biglang nagsalita. Ang dalagang may pusong malinis at ang lalaking may kapangyarihang hindi niya lubos na nauunawaan. Napahinto si Gabriel. Natahimik si Elena. Nagtagpo na rin kayo sa wakas. Nagtaka ang mga tao. Ngunit bago pa nila matanong ang matanda, mabilis itong naglakad palayo na tila isang anino lamang. Mabigat ang naging pakiramdam ni Gabriel habang nakatingin sa direksyong tinahak ng matanda. Samantalang si Elena na may hindi maalis ang kaba sa dibdib. Pakiramdam niya ay may nagsimulang magbago sa araw na iyon at hindi niya alam na ang simpleng pagtatagpong iyon ang magdadala sa kanya sa isang mundong puno ng lihim, kapangyarihan, pag-ibig at panganib. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Elena sa kanilang maliit na bahay, hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Gabriel. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, may isa ring lalaking hindi mapakali. Sa loob ng kanyang silid, inilabas ni Gabriel ang isang lumang anting-anting na nakatali sa pulang tela. Bahagya itong umiinit sa kanyang palad. At iyon lamang ang mga panahong may ibig sabihin. May taong darating, may pagbabagong mangyayari. At kadalasan, may panganib na paparating. Mahigpit niya iyong hinawakan habang nakatanaw sa madilim na gabi. Bakit ngayon ka muling nagparamdam? Bulong niya. Hindi niya alam na kasabay ng muling paggising ng kapangyarihan ng anting-anting ay ang pagsisimula rin ng isang pag-ibig na susubok sa kanilang kapalaran. Madilim pa lamang ang kalangitan ngunit gising na si Gabriel. Tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanyang bahay habang pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw sa likod ng kabundukan. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit hindi nito mapawi ang bigat ng kanyang iniisip. Sa kanyang palad ay mahigpit niyang hawak ang lumang anting-anting na nakabalot sa pultela. Hindi siya mapakali mula nang makita niya si Elena. Hindi dahil sa simpleng paghanga, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na noon lamang niya naranasan.
Parang may kung anong puwersang nag-uugnay sa kanilang dalawa. At higit sa lahat, noong mahawakan niya ang kamay ng dalaga kahapon, bahagyang uminit ang anting-anting. Iyon ang bagay na lalong nagpagulo sa kanyang isip. Hindi maaari. Mahina niyang bulong. Bakit siya? Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang matandang lalaking nakatira kasama niya, si Mang Simeon. Mahaba ang uban nitong buhok at balbas, at bagamat matanda na, ay matalim pa rin ang mga mata. Kilala siya sa baryo bilang tahimik na manghihilot at manggagamot, ngunit kakaunti lamang ang nakaalam na siya rin ang nagturo kay Gabriel ng maraming bagay tungkol sa anting-anting. Napansin agad nito ang seryosong mukha ng binata. Muli na namang uminit, tanong ng matanda. Dahan-dahang tumango si Gabriel. At nangyari iyon matapos kong makilala ang babaeng iyon. Tahimik si Mang Simeon sandali. Pagkatapos ay naupo ito sa tabi niya. Anong naramdaman mo? Napabuntong hininga si Gabriel. Hindi ko may paliwanag, parang matagal ko na siyang kilala kahit ngayon ko pa lamang nakita. Tumingin ang matanda sa malayong kabundukan. Noon pa man, wika nito. Sinabi ko na sa iyo na hindi ordinaryong bagay ang anting-anting na hawak mo. Totoo bang may kapangyarihan ito? Hindi mo pa rin ba napapansin? Napayuko si Gabriel. Matagal na niyang alam na kakaiba ang anting-anting. Maraming beses na siyang nailigtas nito sa kapahamakan. May mga pagkakataong parang nakararamdam siya ng panganib bago pa man iyon mangyari. Minsan na may tila kusang gumagaan ang kanyang katawan kapag nasa laban ang kanyang mga panabong. Ngunit pilit niyang ikinukumbinsi ang sarili na baka nagkataon lamang ang lahat. Hindi lahat ng may anting-anting ay karapat-dapat magtaglay ng kapangyarihan, dagdag ni Mang Simeon. Pinipili rin nito ang taong magdadala nito. Totoo bang minana ko ito sa lolo ko? Tahimik na tumango ang matanda. Ang iyong lolo ay minsang naging tagapagbantay ng isang sinaunang lihim. Anong lihim? Bago pa makasagot si Mang Simeon, ay biglang tumilaok ng malakas ang mga manok sa likuran ng bahay. Sabay silang napalingon. Nagkakagulo ang mga alagang panabong ni Gabriel. Parang may kinatatakutan, tumayo agad ang binata at lumapit sa kulungan. Anong nangyayari? Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Sa isang sulok ng kulungan ay may nakapulupot na malaking itim na ahas. Nagsisigawan ang mga manok habang nagwawala sa takot. Mabilis na kumuha si Gabriel ng mahabang kawayan. Ngunit bago pa niya maihampas iyon, biglang tumingin sa kanya ang ahas. At sa isang iglap, parang may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Napatigil si Gabriel. Hindi ordinaryo ang mga mata ng ahas. Mapula iyon at tila may isip na parang tao. Gabriel! Sigaw ni Mang Simeon. Biglang kumawala sa pagkakatulala ang binata. Mabilis niyang hinampas ang kawayan. Ngunit mabilis ding nakaiwas ang ahas bago gumapang palayo sa damuhan. Hinabol sana ito ni Gabriel ngunit mabilis na nawala ang nilalang sa masukal na bahagi ng kagubatan. Tahimik ang paligid matapos iyon. Hindi normal iyon, sabi ni Gabriel habang hinihingal. Mabigat ang mukha ni Mang Simeon. Dumating na sila? Sino? Hindi agad sumagot ang matanda. Mga taong naghahanap sa kapangyarihan ng anting-anting. Kinabahan si Gabriel. Akala ko ba lihim lang ito? Lihim. Ngunit hindi kailanman nawawala ang mga taong sakim sa kapangyarihan. Napahigpit ang hawak ng binata sa kawayan.
May kaugnayan ba rito ang babaeng nakilala ko? Bahagyang napapikit si Mang Simeon. Maaaring oo. Samantala sa kabilang bahagi ng baryo, abala si Elena sa pagtatanim ng punla sa bukid. Ngunit hindi mawala sa kanyang isip ang nangyari kahapon. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga mata ni Gabriel at ang matandang nagsalita tungkol sa kanilang dalawa. Ang lalaking may kapangyarihang hindi niya nauunawaan. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Anak? Napalingon siya kay Aling Rosa. Parang wala ka sa sarili mo. May iniisip lang po. Napangiti ang kanyang ina. Baka naman tungkol sa binatang sabongero? Namula si Elena. Inay naman po. Tumawa si Aling Rosa. Buong baryo yata ay alam na gwapo si Gabriel. Hindi po iyon. Talaga ba? Hindi nakasagot si Elena. Dahil kahit siya, hindi maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang epekto sa kanya ng binata. Bandang hapon, nagtungo siya sa ilog upang maglaba. Tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng mga ibon at agos ng tubig ang maririnig. Habang pinipiga niya ang damit, napansin niyang may refleksyon sa tubig. May taong nakatayo sa likuran niya. Mabilis siyang napalingon. Si Gabriel, may dala itong isang bayong ng mais at tila galing sa bukid. Pasensya na kung nagulat kita, sabi ng binata. Ayos lang. Sandaling natahimik ang dalawa. Tila pareho silang hindi alam kung ano ang sasabihin. Ako nga pala si Gabriel. Kilalang kilala ka na po yata sa baryo. Napangiti ang binata. At ikaw naman si Elena. Nagulat siya. Kilala mo ako? Maraming nagsasabi na ikaw raw ang pinakasipag na dalaga sa San Isidro. Bahagyang yumuko si Elena dahil sa hiya. Napansin ni Gabriel ang sugat sa daliri nito. Anong nangyari dyan? Maliit lang po yan. Ngunit nang hawakan ni Gabriel ang kanyang kamay upang tingnan ang sugat, biglang uminit ang anting-anting sa ilalim ng kanyang damit. Napaatras siya. Nanlaki ang mga mata niya. May problema ba? Tanong ni Elena. Hindi agad nakasagot si Gabriel. Kasabay noon ay biglang umihip ng malakas ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang tubig sa ilog. At mula sa gitna nito, may unti-unting lumilitaw na maitim na anino. Napansin niyon ni Elena. Ano yun? Biglang nagdilim ang mukha ni Gabriel. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Tumakbo tayo. Ha? Ngunit bago pa sila makaalis, isang malalim at nakakatakot na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa ilog. Natagpuan ka na rin namin, tagapagmana. Nagyelo ang buong katawan ni Gabriel dahil alam niyang hindi ordinaryong tao ang nagsasalita. At ngayon lamang niya lubos na naunawaan na hindi lamang ang kanyang buhay ang nasa panganib, kundi pati na rin ang dalagang unti-unti nang pumapasok sa kanyang puso. Mahigpit na hawak ni Gabriel ang kamay ni Elena habang mabilis silang umatras palayo sa ilog. Mabilis ang tibok ng dibdib ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang kanyang nasaksihan. Ang maitim na anyong lumilitaw mula sa tubig ay tila usok na unti-unting nagkakaroon ng hugis ng tao. Malamig ang hanging umiikot sa paligid at ang dating tahimik na ilog ay biglang naging mabagsik ang agos. Gabriel? Nanginginig na tawag ni Elena. Ano yon? Hindi agad sumagot ang binata. Nakatitig lamang ito sa maitim na anino habang unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga. Umalis tayo rito, marin niyang sabi.
Ngunit muli na namang umalingaw-ngaw ang nakakatakot na tinig. Hindi ka makapagtatago habang buhay. Biglang sumabog ang tubig sa gitna ng ilog. Napaatras si Elena sa takot. At mula roon ay tuluyang lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Maputla ang balat nito at mahahaba ang buhok na tila basa ng tubig. Ang pinakanakakatakot ay ang mga mata nitong mapulang-mapula. Parang hindi tao. Napahigpit si Elena sa braso ni Gabriel. Sino siya? Hindi inalis ni Gabriel ang tingin sa lalaki. Hindi ko alam. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya sa sarili dahil may bahagi sa kanyang alaala na tila gustong bumalik. Mga lumang babala, mga salitang minsang sinabi ni Mang Simeon. Darating ang araw na hahanapin kanila. Mabagal nang umiti ang lalaki. Nasa iyo pa rin pala ang anting-anting. Naramdaman ni Gabriel ang pag-init ng bagay na nakatago sa kanyang dibdib. Anong kailangan mo? Matapang niyang tanong. Tanging ang bagay na matagal nang sa amin. Hindi ito mapapasayo. Biglang tumawa ang lalaki. Isang malamig at nakakatindig balahibong tawa. Hindi mo pa rin nauunawaan kung gaano kalakas ang hawak mo. Unti-unti itong lumakad palabas ng tubig. Kasabay noon ay tila nanginginig ang lupa sa paligid. Napansin ni Elena na unti-unting nalalanta ang mga damo sa tinatapakan ng lalaki. Napaatras siya. Gabriel, tumakbo ka kapag sinabi ko. Ayaw kitang iwan. Saglit na patingin sa kanya ang binata. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang tunay na takot sa mga mata nito. Pakiusap. Ngunit bago pa sila makagalaw, mabilis na itinaas ng mahiwagang lalaki ang kamay nito. Biglang bumalot ang maitim na usok sa paligid. Nawala ng direksyon si Elena. Gabriel! Narinig niya ang malakas na hampas ng hangin at sunod-sunod na yabag. Pagkatapos isang malakas na sigaw, lumayo ka sa kanya. Kasunod noon ay tila may puwersang sumabog sa paligid. Muling luminaw ang paningin ni Elena. At nakita niyang nakaluhod si Gabriel habang mahigpit na hawak ang dibdib nito. Ang anting-anting sa loob ng kanyang damit ay nagliliwanag. Hindi makapaniwala si Elena. May gintong liwanag na bumabalot sa katawan ng binata. Samantalang ang lalaking nakaitim ay tila napaatras dahil dito. Tunay nga, bulong nito habang nakangisi. Ikaw ang tagapagmana. Manahimik ka, sigaw ni Gabriel. Hindi niya alam kung paano niya nagawa iyon. Ngunit biglang kumislap ang anting-anting. At isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa mahiwagang lalaki. Napaatras ito. Ngunit sa halip na matakot, lalo lamang itong ngumiti. Hindi pa sapat ang lakas mo. Mabilis itong umatras pabalik sa ilog. Babalikan kita. At sa isang iglap naglaho ito na parang usok. Unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Humina ang hangin, natahimik ang ilog. Ngunit nanatiling mabilis ang tibok ng puso ni Elena. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel. Ayos ka lang? Hindi agad nakasagot ang binata. Halatang nahihirapan itong huminga. Lumuhod si Elena sa harap niya. Gabriel, tumingin ito sa kanya. At ngayon ay malinaw na sa dalaga, may malaking lihim na itinatago ang binata. Ano ba talaga ang nangyayari? Mahina niyang tanong. Napapikit si Gabriel, para bang may matagal na niyang iniiwasang katotohanan. Hindi kita dapat idinadamay rito. Huwag mong sagutin ng iba ang tanong ko. Nagulat si Gabriel sa tapang ng dalaga. Ngunit sa kabila ng takot nito, hindi siya iniwan.
Bahagyang napangiti ang binata. Mas matapang ka pala kaysa iniisip ko. Gabriel, napabuntong hininga siya. Halika, hindi ligtas dito. Tahimik silang naglakad palayo sa ilog. Habang naglalakad, napansin ni Elena na tila pagod na pagod si Gabriel. Para bang may mabigat na puwersang sumipsip ng kanyang lakas. Ano yung liwanag kanina? Hindi agad sumagot ang binata. Pagkaraan ng ilang sandali ay hinawakan niya ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg at inilabas ito. Isang maliit na bilog na agimat na may kakaibang simbolo. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Elena nang makita yon. Kakaiba. Matagal ko nang dala ito. Sabi ng mga tao, may kapangyarihan daw ito. Tahimik na tumango si Gabriel. At mukhang totoo nga. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Doon lamang nagsalita muli ang binata. Noong bata ako, natagpuan akong sugatan ni Mang Simeon sa paanan ng bundok. Nakinig lamang si Elena. Wala akong maalala tungkol sa tunay kong pamilya. Ang tanging naiwan sa akin ay itong anting-anting. Hindi mo alam kung saan ka talaga galing? Umiling si Gabriel. Pero simula pagkabata, may mga kakaibang nangyayari na. Katulad ng, pakiramdam ko minsan ay may mga bagay akong nararamdaman bago mangyari. Napaisip si Elena. Kaya ba parang walang makatalo sa'yo sa sabungan? Bahagyang napangiti si Gabriel. Hindi ako nandaraya. Hindi ko naman sinabi. Pareho silang natahimik sandali. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, naging magaan ang pakiramdam ni Gabriel. Parang kay tagal na niyang pasa ng bigat ng lihim na yon ng mag-isa. Ngunit nang tingnan niya si Elena, may kakaibang katahimikan siyang naramdaman. Hindi takot, hindi paghusga, kundi pag-unawa. Hindi ka natatakot sa akin? Tanong niya. Dahan-dahang umiling si Elena. Hindi. Bakit? Dahil naniniwala akong hindi masama ang taong marunong matakot para sa iba. Napatingin si Gabriel sa kanya. At muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa hindi nila kalayuan, may isang pares ng matang lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa likod ng mga puno. Mabagal nang ngumiti ang lalaking nakaitim. Unti-unti nang nagigising ang kapangyarihan. Kasabay ng kanyang mga salita ay gumapang ang maiitim na ahas sa paligid ng kagubatan. At kapag dumating ang tamang panahon, nagliwanag ang mapupula nitong mga mata. Mapapasakamay ko rin ang anting-anting. Samantala, hindi alam ni na Gabriel at Elena na ang kanilang pagtatagpo ay hindi aksidente. May mas malalim na dahilan kung bakit sila pinagtagpo ng tadhana. At habang papalapit ang panganib, unti-unti namang lumalalim ang damdaming nabubuo sa pagitan nila. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi pa rin matahimik ang isip ni Elena. Sa tuwing pumapasok siya sa bukid upang magtanim o magbunot ng damo, paulit-ulit niyang naaalala ang lalaking lumitaw mula sa ilog. Hindi iyon ordinaryong tao. Alam niyang may malaking lihim na nakapalibot kay Gabriel at sa anting-anting nito. Ngunit higit sa lahat, hindi niya maunawaan kung bakit tila kusa siyang naaakit sa binata sa kabila ng panganib. Maagang-maaga noon nang mapansin ni Aling Rosa na wala sa sarili ang anak habang nag-aayos ng mga pananim. Anak, tawag nito. Ilang beses ka nang natutusok ng tinik ngayong umaga. Nagulat si Elena. Napatingin siya sa kanyang daliri na may munting sugat na naman. Pasensya na po, inay. Pinagmasdan siya ng kanyang ina. May bumabagabag ba sa'yo?
Sandaling natahimik si Elena. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Kahit siya mismo ay hirap paniwalaan ang kanyang nasaksihan. May mga bagay lang po akong hindi maintindihan. Ngumiti ng bahagya si Aling Rosa. Minsan, hindi lahat ng bagay kailangang maintindihan agad. Paano po kung nakakatakot? Dahan-dahang hinawakan ng kanyang ina ang kamay niya. Kapag mabuti ang puso mo, gagabayan ka ng may kapal. Napayuko si Elena. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit nananatili pa rin ang kaba sa dibdib niya. Samantala, sa bahay ni na Gabriel, abala si Mang Simeon sa pagsusunog ng mga tuyong dahon sa harap ng kanilang bakuran. Tahimik lamang na pinagmamasdan siya ni Gabriel. Mukhang alam mo kung sino ang lalaking iyon, bigla niyang sabi. Hindi agad sumagot ang matanda. Nagpatuloy lamang ito sa pagsisiga hanggang sa tuluyang umakyat ang makapal na usok sa hangin. May mga nilalang na matagal nang naghahanap sa anting-anting, mahinang wika nito. Hindi sila karaniwang tao. Kaya ba nilang pumatay? Napatingin si Mang Simeon sa kanya. Kapag kinakailangan. Napahigpit ang kamao ni Gabriel. Bakit ako? Dahil ikaw ang huling tagapagmana. Muling bumigat ang paligid. Matagal nang naririnig ni Gabriel ang salitang iyon, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos maintindihan. Tagapagmana ng ano? Bumuntong hininga ang matanda. May isang sinaunang kapangyarihan noon pa mang unang panahon, kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng masasama. Tahimik na nakinig si Gabriel. Ang anting-anting na nasa iyo ay isa sa mga susi upang magising ang kapangyarihang iyon. Nanlamig ang pakiramdam ng binata. Kaya nila ako hinahanap? Tama. Napatingin siya sa anting-anting. Kung ganoon, dapat na lang siguro itong sirain. Biglang nagbago ang muka ni Mang Simeon. Hindi maaari. Bakit? Dahil konektado na ito sa'yo. Napakunot noo si Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Kapag sinubukan mong alisin o sirain iyan, sandaling natigilan ng matanda. Maaaring pati buhay mo ang mawala. Natahimik si Gabriel. Pakiramdam niya ay lalo lamang gumugulo ang lahat. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang muka ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip. Si Elena. Ayaw niyang madamay ang dalaga, ngunit habang tumatagal, lalo rin siyang nahihirapang lumayo rito. Pagsapit ng hapon, nagtungo si Elena sa paanan ng bundok upang mamitas ng halamang gamot para sa kanyang ina. Karaniwang ginagawa niya iyon tuwing may inuubo si Aling Rosa. Tahimik ang kagubatan. Naririnig lamang niya ang lagaslas ng dahon at huni ng mga ibon. Habang naglalakad siya, may naamoy siyang kakaibang samyo ng sinusunog na dahon. Sinundan niya yon hanggang makarating siya sa isang maliit na kubo na halos natatakpan na ng mga puno at baging. Nagulat siya nang makita ang isang matandang babae na nakaupo sa harap ng kubo. Mahaba ang puti nitong buhok at kulubot ang balat, ngunit matalim ang mga mata. Lumapit ka, Hija. Sabi nito kahit hindi pa nagsasalita si Elena. Nagulat siya. Popo? Matagal na kitang hinihintay. Kinabahan si Elena. Hindi po yata tayo magkakilala. Ngumiti ang matanda. Kilalang kilala kita. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Elena. May kakaiba sa matandang ito. Parang alam nito ang mga bagay na hindi dapat malaman ng iba. Umupo ka muna. Hindi alam ni Elena kung bakit, ngunit tila may puwersang nagtulak sa kanya upang sumunod. Naupo siya sa kahoy na upuan sa harap ng kubo. Tahimik siyang pinagmasdan ng matanda.
Ang iyong pangalan ay Elena. Opo. At nakilala mo na ang lalaking may dalang anting-anting. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano ninyo nalaman? Dahil matagal ko nang nakita ang pagdating ninyo. Hindi makapagsalita si Elena. Biglang naalala niya ang matandang lalaki sa sabungan na nagsabing nakatakdang magtagpo sila ni Gabriel. Sino po kayo? Ako si Aling Berta. Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit sa kanya. May mga bagay na kailangang malaman mo. Tungkol saan po? Tungkol sa kapalarang unti-unti nang gumigising. Lalong kinabahan si Elena. Ano pong ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot si Aling Berta. Sa halip ay hinawakan nito ang kamay ng dalaga. At sa isang iglap, biglang may mga larawang pumasok sa isip ni Elena. Apoy, madilim na kagubatan, mga lalaking nakaitim, at si Gabriel nakaluhod habang duguan at hawak ang anting-anting. Bigla siyang napahawak sa ulo. Mabilis siyang binitiwan ng matanda. Habol hininga si Elena habang nanginginig. Ano iyon? Malungkot ang naging muka ni Aling Berta. Mga bagay na maaaring mangyari. Hindi ko maintindihan. May malaking panganib na paparating. Napatingin si Elena sa matanda. At konektado iyon kay Gabriel. Paano ko siya matutulungan? Bahagyang nagulat si Aling Berta sa kanyang tanong. Hindi mo ba naiisip na lumayo na lamang? Dahan-dahang umiling si Elena. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit simula nang makilala niya si Gabriel, parang may bahagi ng puso niyang hindi kayang pabayaan ng binata. Ngumiti ng bahagya ang matanda. Tunay nga, ano po? Kayo ang tinutukoy sa hula. Nanlamig si Elena. Hula? Ngunit bago pa makapagtanong ang dalaga, biglang umihip ng malakas ang hangin sa paligid. Nagsimulang manginig ang mga puno. At sa di kalayuan, may narinig silang tila mahinang pagsitsit ng napakaraming ahas. Biglang nagbago ang mukha ni Aling Berta. Dumating na sila. Ano po? Mabilis nitong hinawakan si Elena. Makinig kang mabuti. Kinabahan lalo ang dalaga. Kapag dumating ang oras, huwag mong hahayaang maagaw nila ang anting-anting. Pero, at higit sa lahat, humigpit ang hawak ng matanda sa kanyang kamay. Protektahan mo si Gabriel. Kasabay noon ay biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kubo dahil sa malakas na hangin. At mula sa labas, may mga matang mapupula na unti-unting lumilitaw sa dilim ng kagubatan. Malakas ang ihip ng hangin sa paligid ng kubo ni Aling Berta. Nanginginig ang mga sanga ng puno habang unti-unting lumalakas ang mahiwagang presensyang bumabalot sa kagubatan. Hindi makagalaw si Elena habang nakatitig sa mapupulang matang lumilitaw sa dilim. 1, 2, 3. Parami ng parami. Parang may mga nilalang na nagmamasid mula sa pagitan ng mga puno. Napahigpit si Elena sa kanyang saya. Ano po sila? Nanginginig niyang tanong. Hindi inalis ni Aling Berta ang tingin sa labas. Mga alipin ng kadiliman. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Unti-unting lumitaw ang maiitim na anino sa paligid ng kubo. Hindi malinaw ang kanilang mga mukha dahil natatakpan sila ng maitim na usok, ngunit kapansin-pansin ang mapupula nilang mga mata. Parang hindi tao. Pumasok ka sa loob, utos ni Aling Berta. Pero kayo po, mabilis. Napaatras si Elena habang mabilis namang kumuha ang matanda ng isang maliit na supot
mula sa tabi ng altar sa loob ng kubo. Biglang may malakas na kaluskos sa labas. Kasunod noon ay dahan-dahang bumukas ang pinto. At mula roon ay pumasok ang malamig na hangin na tila may kasamang mabigat na takot. Sa bungad ng pinto ay nakatayo ang isang lalaking nakaitim na balabal. Parehong lalaki ang nilalang na nakita nila ni Gabriel sa ilog. Mabagal itong ngumiti. Matagal na panahon tayong hindi nagkita, Berta. Nagdilim ang mukha ng matanda. Umalis ka rito, Lucio. Napakunot noo si Elena. Lucio. Yun pala ang pangalan ng mahiwagang lalaki. Hindi ako naparito upang makipag-away. Malamig nitong sagot habang dahan-dahang pumapasok sa kubo. Nais ko lamang kunin ang babaeng kasama mo. Biglang kinabahan si Elena. Bakit ako? Tumingin si Lucio sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa kanyang katawan. Tunay ngang ikaw siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay napangisi ito habang nakatitig kay Elena na para bang may matagal nang hinahanap. Lumayo ka sa kanya, maring sabi ni Aling Berta. Biglang naglabas ang matanda ng abo mula sa supot at mabilis itong ibinato sa hangin. Sa isang iglap, lumiwanag ang buong kubo. Napatras si Lucio habang sumisingaw ang maitim na usok mula sa kanyang balat. Matanda ka na ngunit makulit ka pa rin, galit nitong sabi. Hindi kita hahayaang kunin ang bata. Mabilis na tumakbo si Elena patungo kay Aling Berta. Ano pong nangyayari? Makinig ka sa akin. Mabilis na sabi ng matanda. Kailangan mong makita si Gabriel. Bakit po? Dahil nagsisimula ng gumising ang kapangyarihan ninyong dalawa. Hindi maintindihan ni Elena ang lahat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na iniunat ni Lucio ang kanyang kamay. Biglang umikot ang maitim na hangin sa loob ng kubo. Nabuwal ang mga gamit, nabasag ang mga bote ng halamang gamot. At si Elena ay halos matumba sa lakas ng hangin. Hindi kayo makakatakas, sigaw ni Lucio. Mabilis na itinulak ni Aling Berta si Elena patungo sa likurang bahagi ng kubo. Tumakbo ka! Ayaw ko kayong iwan. Hindi ako ang kailangan nilang hulihin. Biglang umugong ang paligid. Unti-unting nagdidilim ang kisame ng kubo na tila tinatakpan ng usok. Napaluha si Elena sa takot. Ngunit bago pa siya tuluyang mataranta, may biglang malakas na tilaok ng manok mula sa labas. Kasabay noon ay isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa pinto. At sa isang iglap biglang tumalsik pa atras si Lucio. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Sa bungad ng kubo ay nakatayo si Gabriel. Hingal ito at halatang nagmamadaling dumating. Sa kaliwang kamay nito ay hawak ang anting-anting na nagliliwanag ng kulay ginto. Lumayo ka sa kanila, malamig nitong sabi. Napangiti si Lucio. Tama nga ang hinala ko. Nagdilim ang mukha ni Gabriel nang makita si Elena. Ayos ka lang? Tumango agad ang dalaga. Ngunit kahit ligtas na siya, hindi pa rin mawala ang takot sa kanyang dibdib. Dahil malinaw na ngayon, hindi ordinaryong tao si Gabriel. At hindi rin ordinaryong laban ang kinakaharap nila. Mabagal na naglakad si Lucio palapit kay Gabriel. Hindi mo ba nararamdaman? Tanong nito. Unti-unti nang lumalakas ang kapangyarihan mo. Tumigil ka na. Hindi mo pa rin alam kung sino ka talaga. Napahigpit si Gabriel sa anting-anting. Ayokong malaman. Biglang tumawa si Lucio. Hindi mo matatakasan ang dugo mo. Natahimik ang paligid. Maging si Elena ay napatingin kay Gabriel. Dugo?
Mahina niyang bulong. Sandaling nagbago ang ekspresyon ng binata. Parang may alaala itong pilit na bumabalik sa isip niya. Mga apoy, mga sigawan, at isang lalaking duguan na may parehong anting-anting. Bigla siyang napahawak sa ulo. "Gabriel!" sigaw ni Elena. Kasabay noon ay lalong nagliwanag ang anting-anting. Parang may enerhiyang gustong kumawala mula rito. Napangiti si Lucio. "Iyan nga." Biglang nanginig ang buong kubo. Nagsimulang umikot ang malakas na hangin sa paligid ni Gabriel. At sa isang iglap, may lumitaw na gintong simbolo sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanlaki ang mga mata ni Aling Berta. "Hindi maaari. Ngayon mo lang ba nakita?" Nakangising sabi ni Lucio. Nagigising na ang kapangyarihan ng tagapagmana. Biglang sumigaw si Gabriel sa sakit. Napatras si Elena. Ngunit sa halip na matakot, mabilis siyang lumapit sa binata. "Gabriel!" Hinawakan niya ang kamay nito. At nang magdikit ang kanilang mga palad, biglang tumigil ang pag-ikot ng hangin. Naglaho ang gintong simbolo. At unti-unting humina ang liwanag ng anting-anting. Natahimik ang lahat. Maging si Lucio ay tila nagulat. Hindi makapaniwala si Aling Berta habang nakatingin kay Elena. Samantalang si Gabriel ay tila unti-unting bumabalik sa sarili. Dahan-dahan siyang napatingin sa dalaga. At ngayon ay malinaw na sa kanyang pakiramdam, hindi aksidente ang pagkakakilala nila. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may taong nakapagpakalma sa kapangyarihang nasa loob niya. Ngunit kasabay ng katahimikang iyon ay ang unti-unting pagdilim ng mukha ni Lucio. Kung ganoon, malamig ditong sabi. Unti-unti itong ngumiti. Mas mahalaga pala ang babaeng ito kaysa inaakala ko. Biglang nanlamig ang paligid. At naramdaman ni Elena na siya man ay isa na ngayong target ng kadilimang sumusunod kay Gabriel. Tahimik ang loob ng kubo matapos humupa ang mahiwagang puwersang umikot sa paligid. Tanging mabibigat na paghinga lamang ni na Gabriel at Elena ang maririnig. Nakatitig si Lucio sa magkahawak nilang kamay habang dahan-dahang nagdidilim ang kanyang mukha. Para bang may bagay siyang natuklasan na hindi niya inaasahan. Samantalang si Gabriel ay tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang taong nakapagpahinto sa kapangyarihang matagal niyang kinatatakutan. At si Elena iyon. Dahan-dahang binitiwan ng dalaga ang kanyang kamay. "Ayos ka na ba?" Nag-aalala nitong tanong. Tahimik lamang siyang tumango. Ngunit sa totoo lang, mas lalo lamang gumulo ang kanyang isip. Mabagal na tumawa si Lucio. "Kahanga-hanga." Napatingin sa kanya si Gabriel. "Anong gusto mong sabihin?" "Ngayon ko lamang nakita ang kapangyarihan mong mapigil." Unti-unti itong ngumisi. At isang simpleng dalaga lamang pala ang makakagawa noon. "Tumahimik ka," malamig sabi ni Gabriel. Ngunit hindi natinag si Lucio. "Hindi mo pa rin talaga nauunawaan." Tumingin ito kay Elena. "Hindi ordinaryo ang babaeng iyan." Kinabahan si Elena. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip ay tumingin ito kay Aling Berta. "Hanggang kailan mo itatago ang katotohanan?" Nagdilim ang mukha ng matanda. "Hindi pa panahon." "Panahon?" Natawa si Lucio. Nararamdaman na ng buong kagubatan ang paggising ng kapangyarihan. Malapit nang bumalik ang matagal nang nawala. Biglang lumakas muli ang hangin sa paligid. Unti-unting gumapang ang maiitim na usok sa sahig ng kubo. "Hindi ko hahayaang maagaw ninyo ang kapangyarihan ng tagapagmana,"
Maring sabi ni Aling Berta. Mabagal na umiling si Lucio. Hindi na iyon maiiwasan. Bigla nitong itinaas ang kamay. Kasabay noon ay tila may malalaking aninong gumalaw sa labas ng kubo. Narinig ni Elena ang mga pagsitsit ng ahas at mga yabag mula sa kagubatan. Napaatras siya. Gabriel. Mabilis na humakbang ang binata sa harap niya. Hindi niya hahayaang mapahamak ang dalaga. Hindi na. Ngunit bago pa man sumugod ang mga anino, biglang umugong ang lupa. Kasabay noon ay may matinding liwanag na nagmula sa anting-anting ni Gabriel. Napapikit ang lahat dahil sa sobrang liwanag. At sa gitna ng nakakasilaw na enerhiya, may isang malalim na tinig na umalingaw-ngaw. Hindi pa dumarating ang oras. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lucio. Hindi maaari. Unti-unting lumitaw sa likod ni Gabriel ang anino ng isang matangkad na lalaki na nababalot ng gintong liwanag. Hindi malinaw ang mukha nito, ngunit kapansin-pansin ang kakaibang kasuotan at ang kaparehong anting-anting sa dibdib nito. Parang espiritu mula sa nakaraan. Nanginig ang paligid. At sa unang pagkakataon nakitaan ng takot si Lucio. Siya! Bulong nito. Napatingin si Gabriel sa liwanag sa likuran niya. Ngunit tila hindi niya iyon lubos makita. Gabriel? Nanginginig na, sabi ni Elena. Hindi niya maalis ang tingin sa mahiwagang anyo. Mabagal na itinaas ng gintong anino ang kamay nito. At sa isang iglap tumama ang isang malakas na bugso ng enerhiya kay Lucio. Napaatras ito palabas ng kubo. Kasabay noon ay nagsimulang maglaho ang maiitim na usok at mga matang nagkukubli sa kagubatan. Hindi pa ito tapos. Galit na sigaw ni Lucio. At sa isang iglap ay naglaho ito sa dilim ng kagubatan. Unti-unting humina ang liwanag sa loob ng kubo. Hanggang sa muling bumalik sa katahimikan ang paligid. Nanghina si Gabriel at halos mapaluhod. Mabilis siyang inalalayan ni Elena. Dahan-dahan! Napatingin siya sa dalaga at sa malapitan muli niyang naramdaman ang kakaibang kapayapaan. Parang nawawala ang bigat sa dibdib niya sa tuwing naririnig niya ang boses nito. Samantala, si Aling Berta naman ay seryosong nakatingin sa anting-anting. Tuluyan ng nagising, mahina nitong sabi. Napatingin si Gabriel sa matanda. Ano ba talaga ako? Tahimik ang kubo. Walang nagsalita agad. Hanggang sa tuluyang bumuntong hininga si Aling Berta. Panahon na upang malaman mo ang katotohanan. Tahimik na nakinig sina Gabriel at Elena. Maraming taon na ang nakalipas, simulang kwento ng matanda. May isang angkan na nagbabantay sa sinaunang kapangyarihan ng bundok na ito. Napakunot no si Gabriel. Angkan? Tinatawag silang mga tagapagbantay. Nagpatuloy si Aling Berta. Pinamumunuan sila noon ng isang lalaking nagngangalang Andres. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Mang Simeon na noon ay kararating lamang sa kubo matapos sundan si Gabriel. Kilala mo ang pangalang yon, hindi ba? Tanong ni Aling Berta. Tahimik na tumango si Mang Simeon. At siya, dagdag ng matanda habang nakatingin kay Gabriel. Ang iyong ama. Parang tumigil ang mundo ni Gabriel. Ano? Maging si Elena ay hindi makapaniwala. Hindi. Imposible. Bago ka pa isinilang, patuloy ni Aling Berta, sinubukan ng mga taong sakim sa kapangyarihan na kunin ang banal na anting-anting ng inyong angkan. Si Lucio, mahina niyang sabi. Tama. Napahigpit si Gabriel sa kanyang kamao at pinatay nila ang pamilya ko?
Natahimik ang matanda. Iyon na ang naging sagot. Unti-unting namuo ang galit sa dibdib ng binata. Lahat ng taon ng pagkalito, lahat ng tanong tungkol sa kanyang pagkatao, lahat ng sakit ng pagiging ulila, biglang bumalik sa kanya. At itinago ka ni Mang Simeon upang ilayo sa panganib. Dagdag ni Aling Berta. Napatingin siya sa matanda. Kaya mo ako inalagaan. Tahimik na tumango si Mang Simeon. Dahil ipinangako ko iyon sa iyong ama. Napayuko si Gabriel. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Galit, lungkot, pagkalito, at sa gitna ng lahat ng iyon. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kanya. Wala itong sinabi, ngunit marahan itong hinawakan ng kanyang kamay. Isang simpleng haplos, ngunit sapat upang kahit paano'y mapakalma ang kanyang puso. Napatingin si Gabriel sa dalaga. At sa sandaling iyon, unti-unti niyang napagtanto sa madilim na mundong unti-unting nagbubukas sa harap niya. Si Elena lamang ang liwanag na nais niyang panghawakan. Ngunit hindi nila alam sa kailaliman ng kagubatan, muling nagtipon si Lucio at ang kanyang mga tauhan. Galit na galit ang lalaki habang mahigpit na nakatitig sa apoy sa harapan niya. Kung hindi natin makuha ang anting-anting, unti-unti siyang ngumiti. Gamitin natin ang babae. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. At sa dilim ng gabi, may isang bagong panganib na tahimik na inihahanda laban kina Gabriel at Elena. Mabigat ang katahimikan sa kubo ni Aling Berta matapos mabunyag ang tunay na pagkatao ni Gabriel. Tahimik lamang ang binata habang nakaupo sa gilid ng bintana at nakatanaw sa madilim na kagubatan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, mayroon na siyang kasagutan tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit kasabay noon ay ang pagdating ng mas mabigat na katotohanan. Isa pala siyang tagapagmana ng isang sinaunang kapangyarihan at maraming taong handang pumatay upang maagaw iyon. Sa kabilang bahagi ng kubo, abala si Elena sa pagtulong kay Aling Berta sa pag-aayos ng mga nabasag na bote at nagkalat na halamang gamot. Paminsan-minsan ay napapasilip siya kay Gabriel. Tahimik ito, masyadong tahimik. At iyon ang lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Hayaan mo muna siya, mahinang sabi ni Aling Berta habang pinupulot ang mga tuyong dahon sa sahig. Masakit ang nalaman niya ngayong gabi. Napayuko si Elena. Naaawa po ako sa kanya. Napatingin ang matanda sa dalaga. At ikaw? Nagulat si Elena. Pipo? Hindi ka ba natatakot? Sandaling natahimik ang dalaga. Marahil kung ibang tao ang nakaranas ng mga nakita niya nitong mga nakaraang araw, baka matagal nang tumakbo palayo. Ngunit hindi niya magawa. Sa halip, mas lalo lamang niyang gustong manatili sa tabi ni Gabriel. Hindi ko po alam kung bakit, mahinang sagot niya. Pero pakiramdam ko po, kailangan niya ng taong maniniwala sa kanya. Bahagyang ngumiti si Aling Berta. Tunay nga, ano po yun? Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin lamang ito kay Gabriel bago muling bumaling kay Elena. May mga bagay na matagal nang itinakda. Kinabahan ang dalaga. Muli na naman po ninyong sinasabi iyon. Lumapit si Aling Berta at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Hindi aksidente ang pagkakakilala ninyo ni Gabriel. Napakagatlabi si Elena. Bakit po? Dahil ikaw ang babaeng nasa hula. Parang huminto ang kanyang paghinga. Ako? Tahimik na tumango ang matanda. Maraming taon na ang nakalipas. May hula tungkol sa tagapagmana ng anting-anting.
Hindi makapagsalita si Elena. Isang araw raw, patuloy ni Aling Berta, darating ang babaeng may pusong dalisay na siyang magiging susi upang makontrol ng tagapagmana ang kapangyarihang nasa kanya. Biglang naalala ni Elena ang nangyari kanina. Kung paano humupa ang mahiwagang enerhiya nang hawakan niya si Gabriel. Hindi, bulong niya. Ang kapangyarihang nasa loob ni Gabriel ay hindi ordinaryo, dagdag pa ng matanda. Kapag tuluyan iyong nagising nang wala sa tamang gabay, maaari niyang ikapahamak iyon. Napatingin si Elena kay Gabriel. Tahimik pa rin itong nakaupo sa bintana habang nakayuko. At ngayon, mas lalo niyang nauunawaan kung gaano kabigat ang pasan ng binata. Samantala, sa labas ng kubo, nakatayo si Mang Simeon habang pinagmamasdan ang madilim na kagubatan. Alam niyang hindi pa tapos ang panganib. At hindi nga siya nagkamali. May malamig na hanging dumaan sa paligid. Kasabay noon ay may marahang yabag na narinig sa likod niya. Hindi na siya lumingon. Lumabas ka na, malamig niyang sabi. Unti-unting lumitaw mula sa dilim si Lucio. Nakatakip pa rin ang maitim nitong balabal habang nakangising nakatingin kay Mang Simeon. Matagal na panahon, sabi nito. Hindi kita inimbitahan dito. Ngunit alam kong hinihintay mo ako. Tahimik lamang si Mang Simeon. Dahan-dahang lumapit si Lucio. Hindi mo pa rin ba sasabihin sa kanila ang buong katotohanan? Ano pa ang gusto mo? Unti-unting nagdilim ang mukha ni Lucio. Ang batang iyan ay anak ni Andres. At maari siyang maging pinakamakapangyarihang tagapagmana. Bigla itong ngumisi. O pinakamapanganib. Napahigpit ang kamao ni Mang Simeon. Huwag mong gamitin ang nakaraan laban sa kanya. Bakit hindi? Malamig na sagot ni Lucio. Nasa dugo na niya iyon. Hindi siya katulad mo. Biglang tumawa si Lucio. Hindi mo pa rin nauunawaan. Unti-unti itong lumapit. At alam mo kung ano ang pinakamalaking kahinaan ng isang tagapagmana? Hindi sumagot si Mang Simeon. Pag-ibig. Kasabay ng salitang iyon ay napatingin si Lucio sa kubo kung saan naroon si Elena. Nanlamig si Mang Simeon. Kapag natutunan niyang mahalin ang babae, unti-unting nagdilim ang paligid. Mas lalo siyang magiging mahina. Lumayo ka kay Elena, mariing sabi ng matanda. Ngumisi lamang si Lucio. Huli na. At sa isang iglap, naglaho itong parang usok sa hangin. Mabilis na pumasok si Mang Simeon sa kubo. Nagulat sina Elena at Gabriel sa seryoso nitong mukha. Kailangan nating umalis dito. Napakunot noo si Gabriel. Bakit? Hindi naligtas ang lugar na ito. Napatingin si Aling Berta sa matanda. Tumating ba siya? Tahimik itong tumango. Naramdaman agad ni Gabriel ang bigat ng sitwasyon. Anong sinabi niya? Saglit na natahimik si Mang Simeon. Pagkatapos ay tumingin ito kay Elena. Target ka na nila. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ako? Alam na nilang may connection kayo ni Gabriel. Biglang napahigpit ang kamao ng binata. Hinding-hindi ko hahayaang saktan nila siya. Ngunit sa likod ng matapang niyang tinig ay may takot na unti-unting lumalalim. Dahil alam niyang tama si Lucio. Si Elena ang kanyang pinakamalaking kahinaan at sa mundong puno ng kadiliman at kapangyarihan. Karaniwang ginagamit laban sa isang tao ang bagay na pinakamamahal niya. Lumapit si Elena kay Gabriel. Hindi mo kailangang akuin mag-isa ang lahat. Napatingin siya rito
hindi mo naiintindihan. Subukan mong ipaintindi. Natahimik ang binata. Sa mga mata ni Elena, wala siyang nakikitang takot o paglayo, bagkus ay pag-aalala. At unti-unti, may damdaming nagsisimulang tumubo sa puso niya na matagal na niyang iniiwasan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang may malakas na sigaw mula sa labas ng kubo. Kasunod noon ay tila sunod-sunod na tilaok ng mga manok at tahol ng mga aso mula sa baryo. Kinabahan si Elena. Parang may nangyayari. Mabilis na lumabas si Gabriel at pagtingin niya sa malayo, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa direksyon ng baryo ng San Isidro, may makapal na usok na unti-unting umaakyat sa kalangitan. Parang may nasusunog. Atay ng lupa, bulong ni Mang Simeon. Nanginig si Elena. Inay! Hindi na naghintay si Gabriel. Mabilis niyang hinawakan ng kamay ng dalaga. Tara! At sa ilalim ng madilim na gabi, mabilis silang tumakbo pabalik sa baryo. Hindi alam na ang apoy na kanilang makikita ay simula pa lamang ng mas malaking trahedyang darating sa kanilang buhay. Mabilis na tinatahak ni na Gabriel at Elena ang makitid na daan pababa ng bundok habang patuloy na lumalaki ang apoy sa direksyon ng baryo ng San Isidro. Mabigat ang paghinga ni Elena. Halos hindi siya makahabol sa bilis ng takbo ni Gabriel, ngunit hindi niya ininda ang pagod. Iisa lamang ang laman ng kanyang isip, ang kanyang ina. Inay! Mahina niyang bulong habang pilit pinipigilan ng luha. Mas humigpit ang hawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Walang mangyayaring masama sa kanya. Ngunit kahit sinasabi niya iyon, hindi rin mapakali ang kanyang dibdib. Dahil nararamdaman niya hindi ordinaryong sunog ang nangyayari. Habang papalapit sila sa baryo, mas lalo nilang naririnig ang sigawan ng mga tao. Sunog! Dalhin ninyo ang tubig. May mga batang naiwan sa loob. Pagdating nila sa unang bahagi ng baryo, tumambad agad sa kanila ang magulong paligid. May ilang kabahayan na nilalamon ng apoy. Nagtatakbuhan ang mga tao habang ang iba na may umiiyak. Ang dating tahimik na baryo ay naging larawan ng takot at kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Diyos ko! Mabilis siyang naghahanap sa paligid. Atay! Bulong niya nang makitang malapit sa kanilang bahay ang apoy. 3 lalaki ang pilit na nagbubuhat ng tubig mula sa balon, habang ang iba'y sinusubukang iligtas ang mga hayop. Ngunit kakaiba ang apoy. Masyado itong mabilis kumalat. At habang pinagmamasdan iyon ni Gabriel, may malamig siyang naramdaman. Hindi normal ang apoy na iyon. Parang may masamang enerhiyang nakapalibot dito. Gabriel! Napalingon siya kay Elena. Hindi na nito nahintay pa ang kanyang sagot at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang bahay. Elena! Sigaw niya. Ngunit hindi na siya nito narinig. Mabilis siyang sumunod. Pagdating nila sa bahay ng dalaga, nakita nilang unti-unti nang nilalamon ng apoy ang likod na bahagi nito. Atay! Sigaw ni Elena habang pilit papasok. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Gabriel. Delikado! Nasa loob si Inay. At parang pinunit ang puso ni Gabriel nang marinig ang panginginig sa boses nito. Hindi na siya nagdalawang isip. Ako ang papasok. Huwag. Manatili ka rito. Hindi na hinintay ni Gabriel ang sagot niya. Mabilis siyang pumasok sa nagliliyab na bahay. Makapal ang usok sa loob. Halos wala na siyang makita. Inay! Sigaw niya. Walang sumagot.
Mabilis niyang nilibot ang maliit na bahay hanggang sa marinig niya ang mahinang pag-ubo mula sa kabilang silid. Doon niya nakita si Aling Rosa. Nakahandusay ito sa sahig habang natabunan ng nahulog na kahoy. Mabilis siyang lumapit. "Humawak kayo sa akin." Mahina nang napatingin sa kanya ang matanda. "Elena, ayos lang po siya." Mabilis na binuhat ni Gabriel ang bumagsak na kahoy at inalalaya ng matanda. Ngunit bago sila makalabas, biglang bumagsak ang malaking bahagi ng kisame. Napaatras si Gabriel, naharangan ang kanilang daraanan. Lumalala ang apoy, at habang pinagmamasdan niya ang naglalagablab na paligid, unti-unting umiinit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi. Ayaw niyang gamitin ang kapangyarihang iyon. Ngunit wala silang ibang paraan. Napapikit siya. At sa unang pagkakataon, hindi siya lumaban sa kapangyarihang nasa loob niya. Mabilis niyang hinawakan ang anting-anting. Kasabay noon ay biglang lumiwanag ang buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Aling Rosa. May gintong enerhiyang unti-unting bumabalot sa katawan ni Gabriel. At sa isang iglap, malakas na bumuga ang hangin mula sa kanyang paligid. Biglang nahawi ang apoy sa kanilang daraanan. Parang may puwersang nagtutulak palayo rito. Hindi makapaniwala si Aling Rosa, ngunit walang oras upang magtanong. Mabilis silang nakalabas ng bahay. "Inay!" Tumakbo agad si Elena papunta sa kanila at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Napaluha siya sa ginhawa. "Ayos lang ako," mahina namang sabi ni Aling Rosa habang hinihingal. Ngunit habang masayang nakatingin si Elena sa kanyang ina, napansin niya si Gabriel. Nakatayo ito ilang hakbang ang layo, hingal, namumutla, at tila nanghihina. Mabilis siyang lumapit dito. "Gabriel!" Bahagya lamang itong ngumiti. "Ayos lang ako." Ngunit bago pa matapos ang kanyang salita, bigla itong napaluhod. Nagulat si Elena. Mabilis niya itong inalalayan. "Anong nangyayari sa'yo?" Napapikit si Gabriel habang hawak ang dibdib. Pakiramdam niya'y may apoy na sumusunog sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting umiitim ang ugat sa kanyang leeg. Nanlaki ang mga mata ni Elena. "Gabriel!" Mabilis na lumapit sina Mang Simeon at Aling Berta na kararating lamang sa baryo. Pagkakita pa lamang nila kay Gabriel ay agad nang nagdilim ang kanilang mukha. "Hindi maganda ito," sabi ni Aling Berta. "Ano pong nangyayari?" Natatakot na tanong ni Elena. Napilitan siyang gamitin ang kapangyarihan. Napatingin si Elena kay Gabriel. "Masama po ba iyon?" Tahimik si Mang Simeon bago sumagot. Kapag hindi niya nakontrol ang kapangyarihang nasa loob niya, napahigpit ang hawak ni Elena kay Gabriel. "Ano po?" Tuluyan siyang kakainin nito. Parang gumuho ang mundo ng dalaga. "Ano?" Biglang napaungol si Gabriel sa sakit. Kasabay noon ay muling lumiwanag ang anting-anting. At sa isang iglap, may malakas na enerhiyang sumabog mula sa kanyang katawan. Tumalsik pa atras ang mga tao sa paligid. Nagsimulang umikot ang hangin. Nanginginig ang lupa at unti-unting nagdidilim ang kanyang mga mata. "Gabriel!" Umiiyak na sigaw ni Elena. Ngunit tila hindi na siya naririnig ng binata. Parang may ibang puwersang unti-unting kumokontrol sa kanya. At sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Lucio mula sa bubong ng isang nasusunog na bahay. Mabagal itong ngumiti. "Malapit na." Kasabay ng kanyang bulong ay lalo pang lumakas ang hangin sa buong baryo.
At sa gabing nilalamon ng apoy ang San Isidro, nagsisimula namang lamunin ng kapangyarihan ang pagkatao ni Gabriel. Malakas ang hangin sa buong baryo ng San Isidro. Patuloy na umiikot ang mabagsik na enerhiya sa paligid ni Gabriel habang nakaluhod siya sa lupa at hirap na hirap huminga. Ang gintong liwanag mula sa kanyang anting-anting ay unti-unting nagiging mas matindi at kasabay nito'y ang pagdidilim ng kanyang mga mata. Nagtatakbuhan ang mga tao palayo sa kanya. "Lumayo kayo!" May sumpa siya. Nababaliw na siya! Nanginig ang puso ni Elena nang marinig ang mga iyon. Hindi niya matiis na makita si Gabriel na parang isang halimaw na kinatatakutan ng lahat. "Hindi siya masama!" sigaw niya, ngunit walang nakinig. Patuloy ang pag-atras ng mga tao habang ang ilan ay gumagawa pa ng tanda ng krus sa takot. Samantala, si Gabriel ay tila nawawalan na ng kontrol sa sarili. Naririnig niya ang mga boses sa kanyang isip. Mahina sa una, hanggang sa unti-unti itong lumakas. "Palayain mo kami. Gamitin mo ang kapangyarihan. Walang makakatalo sa'yo." Napahawak siya sa ulo. Tama na. Hirap niyang bulong. Ngunit lalo lamang lumakas ang mga tinig. Kasabay noon ay mas lalong umiinit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Biglang sumiklab ang malakas na hangin sa paligid. Nagliparan ng mga abo at kahoy mula sa mga nasusunog na bahay. Napasigaw ang mga tao. "Gabriel!" Umiiyak na sigaw ni Elena habang pilit lumalapit sa kanya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mang Simeon. "Huwag muna. Pero masasaktan siya. Mas delikado kapag lumapit ka ngayon." Hindi maintindihan ni Elena ang gagawin. Sa harapan niya ay ang lalaking unti-unti nang nawawala sa sarili. At wala siyang magawa kundi panoorin ito. Biglang napaungol si Gabriel sa sakit. Kasabay noon ay may mga gintong simbolong lumitaw sa kanyang mga braso. Nanlaki ang mga mata ni Aling Berta. Nagkikising na ang tatak. "Tatak?" Natatakot na tanong ni Elena. Hindi agad sumagot ang matanda dahil kahit siya ay hindi inaasahang mangyayari ito ng ganoon kabilis. Mabilis na tumayo si Gabriel. Ngunit iba na ang tingin nito. Matalim, malamig, at tila hindi na siya ang kilala nilang Gabriel. Unti-unti siyang napatingin sa paligid. Parang may hinahanap, hanggang sa mapunta ang kanyang tingin kay Elena. Nanlamig ang dalaga, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil pakiramdam niya, hindi na siya nakikilala ng binata. "Gabriel!" Nanginginig niyang tawag. Tahimik itong nakatitig sa kanya, at sa isang iglap, mabilis itong nawala sa kanyang kinatatayuan. "Elena!" sigaw ni Mang Simeon, ngunit huli na. Sa isang kisap mata ay nasa harapan na ni Elena si Gabriel. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Napakabilis nito. Hindi siya makagalaw. Mabilis na hinawakan ni Gabriel ang kanyang braso. Mainit ang palad nito, ngunit ang pinakanakakatakot ang kakaibang tingin sa mga mata niya. "Gabriel!" bulong niya habang nangingilid ang luha. Hindi sumagot ang binata. Parang may malakas na puwersang kumokontrol sa kanya. At sa loob-loob ni Gabriel, tila may dalawang tinig na naglalaban. "Kunin mo siya. Siya ang susi. Huwag mo siyang saktan." Napapikit siya sa sakit. Kasabay noon ay muling uminit ang anting-anting. At biglang nagliwanag ang paligid. Napapikit si Elena dahil sa tindi ng liwanag. Ngunit maya-maya, may malamig siyang naramdaman sa kanyang noo. Pagmulat niya ng mga mata,
nakita niyang nakapatong roon ang nanginginig na kamay ni Gabriel. At sa unang pagkakataon mula nang mawala nito ng kontrol, may luha siyang nakita sa mga mata nito. Tumakbo ka. Hirap nitong bulong. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Gabriel, bilis! Biglang napaungol muli ang binata. Mabilis siyang umatras palayo kay Elena habang hawak ang kanyang ulo. Ah! Kasabay noon ay muling sumabog ang enerhiya sa paligid. Nabiyak ang lupa, nabuwal ang mga puno, at ang apoy sa baryo ay lalo pang lumakas. Sa di kalayuan, tahimik na nakangisi si Lucio. Malapit na. Napatingin si Aling Berta sa kanya. Ikaw pala ang may kagagawan nito. Hindi. Malamig na sagot ni Lucio. Ang kapangyarihan sa loob niya ang gumagawa niyan. Mabilis na humakbang si Mang Simeon. Anong ginawa mo kay Gabriel? Ngumisi si Lucio. Pinapaalala ko lamang sa kanya kung sino talaga siya. Biglang nagdilim ang paligid. At mula sa likuran ni Lucio ay unti-unting lumitaw ang maiitim na anino. Mga nilalang na may mapupulang mata, mga alipin ng kadiliman, napasigaw ang mga tao sa baryo. Mga demonyo, nagtakbuhan ang lahat sa takot. Samantala, si Gabriel ay tila lalo pang nahihirapan. Parang may apoy na sumusunog sa kanyang katawan habang unti-unting nilalamon ng kapangyarihan ang kanyang isip. At sa gitna ng lahat ng iyon, muling lumapit si Elena. Anak! Sigaw ni Aling Rosa. Lumayo ka! Ngunit hindi siya tumigil. Kahit nanginginig ang buong katawan niya sa takot, kahit hindi niya alam kung masasaktan ba siya. Patuloy siyang lumapit kay Gabriel. Gabriel! Umiiyak niyang tawag. Napahinto ang binata. Dahan-dahan itong napatingin sa kanya. At sa pagkakataong iyon, muling nagbago ang kanyang mga mata. Hindi na ganoon kadilim. Makinig ka sa akin, sabi ni Elena habang umiiyak. Hindi ka halimaw. Napapikit si Gabriel. Parang may bahagi sa kanyang pusong pilit kumakapit sa boses ng dalaga. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Biglang tumulo ang luha mula sa mga mata ng binata. At sa unang pagkakataon, unti-unting humina ang mabagsik na enerhiyang umiikot sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Lucio. Hindi maaari. Lumapit pa si Elena at marahan niyang niyakap si Gabriel na tahimik ang buong paligid. Unti-unting nawala ang gintong liwanag. Humina ang hangin at dahan-dahang bumalik sa normal ang mga mata ng binata. Nanghina si Gabriel at napaluhod habang hawak ni Elena. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Pasensya ka na. Mahina niyang bulong. Mahigpit siyang niyakap ni Elena. Hindi kita iiwan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may naramdaman si Gabriel na matagal nang nawala sa kanya. Kapayapaan. Ngunit habang pinagmamasdan sila ni Lucio mula sa dilim unti-unti itong ngumiti. Mas lumalakas nga siya kapag kasama ang babae. Dahan-dahan itong ikinuyong ang kamao, kaya kailangan na siyang mawala. Kasabay noon ay naglaho siya kasama ng maiitim na anino at habang unti-unting humuhupa ang apoy sa baryo, may mas mabigat namang panganib na papalapit sa buhay ni na Gabriel at Elena. Madaling araw na nang tuluyang humupa ang apoy sa baryo ng San Isidro. Marami ang nasirang bahay. Maraming pamilya ang nawalan ng tirahan. At bagamat walang namatay, baka sa mukha ng bawat tao ang takot matapos nilang masaksihan ang gabing tila bangungot.
Tahimik ang paligid habang ang ilan ay nagliligpit ng mga nasunog na kahoy at gamit. Samantala, sa ilalim ng malaking puno ng balete sa gilid ng baryo, nakaupo si Gabriel habang tahimik na nakayuko. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari. Ang pagkawala niya sa sarili, ang muntik niyang pananakit kay Elena, at ang takot sa mga mata ng mga tao. Pakiramdam niya ay isa siyang panganib sa lahat ng malapit sa kanya. Napapikit siya habang mahigpit na hinahawakan ng anting-anting. Kung mawawala lang sana ito, mahina niyang bulong. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Napalingon siya. Dahan-dahang lumapit si Elena habang may dalang maliit na palanggana ng tubig at malinis na tela. Tahimik itong umupo sa tabi niya. May sugat ka, sabi ng dalaga. Ayos lang ito. Hindi. Maingat nitong hinawakan ang kanyang kamay. At kahit may mga paso at sugat iyon, marahan niya iyong nilinis. Tahimik lamang si Gabriel habang pinagmamasdan si Elena. Hindi niya maintindihan. Matapos ang lahat ng nakita nito, bakit hindi pa rin siya iniiwan? Hindi ka ba natatakot sa akin? Mahina niyang tanong. Saglit na tumigil si Elena bago siya tumingin sa kanya. Natakot ako sa nangyari, tapat nitong sagot. Napayuko si Gabriel, ngunit bago pa siya magsalita, pero hindi ako natatakot sa'yo. Napatingin siya rito. At hindi ako naniniwalang masama kang tao. Parang may mabigat na bagay na unti-unting natunaw sa dibdib ni Gabriel. Matagal na panahon na rin mula nang may magsabi sa kanyang hindi siya dapat katakutan. Dahan-dahang ngumiti si Elena. Kung ikaw nga ang dahilan kung bakit buhay pa si inay. Bahagyang nangilid ang kanyang mga mata. Paano kita tatalikuran? Hindi agad nakasagot si Gabriel. Sa halip ay tahimik lamang niyang pinagmasdan ng dalaga habang hinihipan nito ang sugat sa kanyang kamay upang hindi mahapdi. At sa sandaling iyon, unti-unti niyang naramdaman ang bagay na matagal niyang kinatatakutan. Pag-ibig. Ngunit kasabay ng damdaming iyon ay ang matinding takot. Dahil alam niyang tama si Lucio. Kapag may minahal siya, nagiging mahina siya. At maaaring magamit iyon laban sa kanya. Samantala, sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, nagtipon si Lucio at ang kanyang mga tauhan sa loob ng isang lumang kuweba. May apoy sa gitna habang tahimik na nakaluhod sa harapan niya ang mga alagad na may mapupulang mata. Galit na galit si Lucio, nangingitim ang paligid sa lakas ng kanyang enerhiya. Isang simpleng babae. Malamig niyang bulong. Paulit-ulit niyang napipigilan ang kapangyarihan ng tagapagmana. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan. Ano po ang balak ninyo? Dahan-dahang ngumiti si Lucio. Kapag hindi natin mapabagsak si Gabriel sa lakas, unti-unti siyang tumingin sa apoy. Wasakin natin ang kanyang puso. Samantala, sa baryo, abala ang mga tao sa muling pagtatayo ng mga nasirang bahay. Marami sa kanila ang tahimik na tumitingin kay Gabriel habang dumaraan ito. May ilan na natatakot. May ilan ding galit. Siya ang dahilan kung bakit nangyari ito. May sumpa ang lalaking iyan. Naririnig ni Gabriel ang mga bulungan. At bawat salita ay tila kutsilyong tumatama sa kanyang dibdib. Napansin niyon ni Elena. Huwag mo silang pansinin. Hindi sila mali. Gabriel, kapag wala ako rito, putol niya. Baka mas ligtas kayo. Biglang kumabog ang dibdib ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad sumagot ang binata. Tumingin lamang siya sa malayong kabundukan.
Kapag malapit ako sa inyo, lalo kayong napapahamak. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Huwag mong sabihing aalis ka. Tahimik si Gabriel. At sapat na iyon upang kabahan ang dalaga. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Mas mabuti ito. Para kanino? Nanginginig niyang tanong. Napapikit si Gabriel. Para sa'yo. Biglang namuo ang luha sa mga mata ni Elena. Hindi mo ba naiisip kung anong mararamdaman ko? Napatingin siya rito. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang sakit sa mga mata ng dalaga. Mas pipiliin kong nasa tabi kita kahit delikado. Umiiyak nitong sabi. Kaysa mawala ka nang hindi ko alam kung buhay ka pa. Parang huminto ang mundo ni Gabriel. Hindi niya inaasahang maririnig iyon. Tahimik na tumulo ang luha ni Elena. At hindi mo pwedeng basta na lang akong layuan dahil natatakot ka. Napahigpit ang kamao ni Gabriel. Dahil tama ito. Natatakot siya. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Elena. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga at marahan niyang pinunasan ang luha nito. Hindi ako marunong magmahal, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang maging magaling doon. Bahagyang natawa si Elena kahit umiiyak. Ang importante, totoo. Napatitig si Gabriel sa kanya. At sa wakas, hindi na niya itinanggi pa ang nararamdaman. Marahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. At ayokong mawala ka. Tahimik silang nagtitigan. Habang unti-unting umiihip ang malamig na hangin sa paligid. At sa ilalim ng sumisikat na araw, unti-unting nagiging malinaw ang damdaming matagal nang nabubuo sa pagitan nila. Ngunit sa di kalayuan, may isang maitim na uwak na tahimik na nakadapo sa tuyong sanga ng puno habang pinagmamasdan silang dalawa. At sa loob ng kuweba ni Lucio May, isang lumang salamin na unti-unting nagliwanag. Lumabas dito ang larawan ni na Gabriel at Elena. Mabagal nang umiti si Lucio. Malapit na. Kasabay ng kanyang bulong ay unti-unting lumitaw mula sa kadiliman ang isang babae na nakasuot ng maitim na kasuotan at may mahahabang buhok. Maputla ang balat nito at kulay pula ang mga mata. Tawagin mo ako, Panginoon? Malamig nitong tanong. Tumingin si Lucio rito. Oras na upang paghiwalayin natin ang dalawa. Unti-unting ngumisi ang babae. At kapag nadurog ang puso ng tagapagmana, biglang umihip ang malamig na hangin sa buong kuweba. Mas madali nating makukuha ang kanyang kapangyarihan. Samantala, walang kaalam-alam sina Gabriel at Elena na habang unti-unting lumalalim ang kanilang pag-iibigan, mas lalo rin silang inilalapit nito sa pinakamapanganib na laban ng kanilang buhay. Wakas.